May mga nagko-comment sa atin kung bagay din ba sa ganitong klase ng buhok yung matataas na taper. Pwede naman po. Ang ginawa natin dyan is binawasan muna natin yung ibabaw. Ginamitan muna natin ng number 8 na clipper guide sa ibabaw nito para maiporma natin ng mas maayos yung gilid sa mas mataas na pagkaka-taper. Pinaikutan natin siya ng number 8 na clipper guide para mabawas yung kanyang pagkakulot. Kapag may mga buhok na sobrang humahaba, mas kumukulot siya at mas makapal tingnan. So ngayon naman, nilagay lang natin sa gitna yung kanyang adjuster para makuha natin yung tamang pag-overcomb. Ini-overcomb lang natin kapag ganito na angat yung tubo sa gilid. Pwede naman yan, basta tansyado lang natin kung paano natin ito gagawin. Dapat yung ating suklay naka-slant lang or naka 45 degrees para yung pagkaka-overcome natin is hindi na tayo magdudubli-dubli pa ng trabaho at gagawin na yan ng suklay at clipper. And then yung pinakang ibang bahagi naman ay gagamitan natin ng 1.5 para balanse yung pagkakanipis. Haircut by request, pang estudyante, hindi masyado makapal sa may likod ng tenga para matagal tumubo at gusto ng teacher kapag maayos yung gupit at walang medyo makakapal sa gilid nito. Lagyan natin ng line up, linisin natin yung part ng kanyang noo at guhitan na rin natin dito sa may likod ng tenga at i-fading na rin natin yung patilya, gawin nating mataas yung pagkaka-taper. Dito naman sa likod, ang pagkaka-taper niya na naka V-shape sa may parting likod para maging mas okay yung forma at babagay dito sa pagkaka-taper din niya sa may gilid ng kanyang tenga o sa may kanyang patilya. Line up muna, linisin, and then gamit tayo ng number 1 na clipper guide paikot para hindi mapwersa yung pagnipis. Ganyan yung kadalasang ginagawa nating procedure para hindi tayo maligaw. Hindi naman ito matagal gawin, kaya hindi na natin kailangan na magrekta. Basta yung ating procedure ay sundin lang natin para swabing-swabe pa rin yung gupit na ating gagawin at hindi na tayo maghahabol in the both side para sa patas or pantay na pagkakanipis nito. Pagkatapos ng number 1, syempre yung 0.5 natin, gamitin natin sa may baseline para yung pagkakanipis niya is balance. And then, tanggalin na natin yung guide. Laruin natin yung adjuster. For the meantime, gamitin muna natin siya ng close para mabura yung pinakang lines. And then, ibababa natin ng konti yung adjuster niya para makuha natin yung balance yung pagkaka-fading nito. Yung mga barbero tayo na mga baguhan na nahihirapan sa pagtanggal ng baseline at minsan daw ay napapataas kapag inihahagod nila at masyadong napupudpod. Pag-aralan natin, laruin natin yung adjuster. So ito yung resulta ng gupit natin ginawa sa ating client. Naka-high taper, number 8 yung bawas natin sa ibabaw at gupit pang estudyante ito, ready for school na. Ito yung gupit na may forma, pwede sa school at siguradong matutuwa ang inyong teacher kapag maikli ang inyong buhok.